Alright mga tol, bali hindi tayo pinayagan sa emission. Sabi nila hindi na daw kailangan mo ng emission dahil yung motor ko kasi parang may nakalagay na plaka. Actually yun din yung yun din yung tinanong ko dun sa dun sa pinagbilan ko. Pero sabi naman kasi parang nilagyan na daw ng plaka pero hindi pa daw binibigyan plaka kasi 2022 tong motor ko eh. Alright guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko sa pagpaparenew ng motor. Alam nyo ba dapat na hindi pala ito ang sinusunod? Lalong-lalo na pag may nakalagay na plaka dito sa may OR mo. Kahit wala pa yung physical na plaka, dapat pala ito ang sinusunod. So, bakit nga ba ito yung nasunod ko na pagpaparehistro or kung bakit nagpa-extend lang ako ng rehistro? Quick background lang, nabili ko yung motor a month of August ata or July. Tapos ang expiry, sabi ng may-ari is 11/17. So November 17, 2022 kasi na-rehistro siya. Ang system mo, lumipas yung ilang buwan, magpaparehistro na ako and nasanay kasi ako na dumidiretso kagad ako sa may emission center. So pag diretso ko dun sa emission center, ang sabi hindi daw nila ako may emission or no need nang magpa-emission dahil ang ending daw ng plaka ko is 735, no? Dapat narehistro na daw ito nung May pa. So sabi nila, ipa-extend ko na lang dahil sa May pa yung talagang rehistro ko. So nangyari, pinapunta ako dun sa may LTO sa amin, sa may LTO San Mateo. Pero ang system mo, wala silang papel na kagaya nito. Ito kasi yung extension paper. Ang ginawa nila, sinabi nila sa akin na na pumunta ako dun sa may LTO Marikina. So, ang nangyari sa akin sa may LTO Marikina, may nakausap ako na akala ko is sa LTO siya. So, ang nangyari parang naging proseso siya ng pagre-renew. Pinakuha ako ng insurance, tapos nagpa-emission ako. Dun sa emission pala, may memorandum na daw sila na dapat gagaya na pag may plaka na dito sa may OR mo, yun na yung dapat nakalagay dun sa plaka mo. Hindi na yung MB file. Kasi may MB file tayo na tinatawag dun sa may CR natin. Diba, usually yun yung nilalagay natin dun sa plaka. Pero may memo na ngayon sa lahat ng emission na dapat ang gagayahin na plaka is yung nakalagay na, kung may nakalagay na dun sa may OR mo na plaka mo. So napagastos ako ng 300. So bali naka 800 ako. Ngayon, ang nangyari, nakumpleto ko na, meron na akong insurance, meron na akong emission. Tapos i-attach mo doon yung ORCR mo na luma. Tapos after noon, punta ka doon sa main inspector, kumbaga ipapa-inspection mo yung motor mo. Doon sa may LTO Marikina, inspection lang naman nila sa labas. Ang inspection lang naman is dapat may busina ka, may maayos yung ilaw mo, tsaka yung headlight mo. Yun lang yung chinek sa akin based on my experience. So after nun, tinanong pala sa akin na kung may LTO portal na. Sabi ko, meron naman na. So i-attach mo dun yung LTO portal kung yung kumbaga yung number, yung portal ID number. Ngayon, after nun, pupunta ka dun sa may evaluation. Naka-okay na. Nakapasa na ako dun sa may dun sa may pagpapacheck dun sa inspection ng motor. After nun, ang next step mo is pupunta ka dun sa may evaluation. Bali, evaluate yung mga papel na dala mo. And then after ma-evaluate, ang sabi sa akin is bakit pa daw ako kumuha ng emission, which is dapat for extension lang to, dahil ang sinunod ko dapat is yung ending number dun sa plaka ko, which is May. So, December ngayon, ang ginawa nila is for extension lang hanggang May. Kumbaga, i-extend lang yung rehistro ng motor ko hanggang May. Ang binayaran ko lang doon is 190 pesos. So, grabe yung gastos ko, no? Kumbaga, nalugi ako ng almost 800 dahil nagpaplaka pa ako. So, ayun lang, mga tol. Gusto ko lang i-share sa inyo na dapat, pag may plaka na kayo, for example, nakuha nyo ng ngayon, December, tapos ang plaka nyo, ang ending ng plaka nyo is 2 or 1 or 3, something like that. O sabi mo ng 3, so March yon. So dapat March, kailangan mo nang iparehistro kahit December mo siya nakuha. Kung meron na siyang nilagay, kung meron na nilagay ang LTO na assign na plaka sa inyo. So, yun lang.
Gusto ko lang i-share sa inyo para at least kahit paano maging aware yung iba na magpaparehistro ng motor. So yun, kung may questions kayo, comment down below or message nyo lang ako sa page natin. So yun, maraming salamat kung nakabot kami dito. Don't forget to comment, like, and subscribe kung gusto mo yung mga ganitong content. And this is Shub Vlogs. See you next vlog. Peace out.